papunta tayo ngayon sa drop ay sa pick up location natin. Oo. Nasa Ortigas tayo ngayon, kaya medyo matraffic talagang lugar na to. Kaya samantalahin natin yung pagkakataon mga brother, usap na naman tayo. Last time dito rin ako nagsalita dahil sa traffic. Pero ngayon medyo malapit yung pick up location natin, pinakauna. Naka-pick up pala tayo ng booking dito sa Zeta Tower sa Robinsons. Dito lang sa may ano lang, yung C5 corner Ortigas Avenue. Oo. Tapos ngayon may pick up tayo dito. Pull out ng mga asset. Pull out natin yung mga gamit ng mga nag-resign na empleyado. Oo, tapos 5 bagsak to mga brother, Antipolo ulit. Tapos pagtapos natin ma-pick up lahat, babalik natin diyan. Isa lang yung deliver ko ngayon. Sa 5 bagsak na yun, isa lang yung deliver. Ang 4 doon pick up. Ito ang i-deliver natin, mouse tsaka keyboard lang. Oo. Okay, tapos nung pagkatapos na ito siguro sana mapaga tayo para makakuha pa tayo ulit kasi 1-2 lang to mga brother. Pero nakabiyahe na rin ako kanina ng isa, galing Taguig pa McKinley lang, naka 300 din tayo doon. Dapat maka 2,000 tayo eh. Ngayon brother, babalikan ko kayo pag andun na ako sa pick up location. Paulit-ulit lang yon, gagawin natin ulit yung mga ginawa natin nung nakaraan. Pero ito ngayon pick up, medyo dito ako nagtatanong kasi walang checklist na binigay, kaya hindi natin alam kung ano ba yung mga kukunin natin dun sa mga nag-resign na yun. Tinanong ko dun, sabi niya basta kunin ko lang daw eh. Hinahanap ako ng checklist, wala naman daw. Naghanap ako ng box, wala rin silang mabigay na box. So bahala na, kung may problema tawag na lang tayo dun sa kanila. Okay mga brother, concentrate muna ako sa pag-drive. Ito, ituturo ko sa inyo yung daan na naman papunta doon. Ay muna. Ayun guys, yung dineliver natin ngayon, pinull out natin ngayon, hindi pa pala siya nakaschedule na ngayon kukunin yung asset niya. Oo. So ang ginawa ko, kino-ordinate ko dun sa admin. Pumayag naman sila. Tapos in-advise ko yung employee na hindi nagbalik ng asset na i-detail niya yung reason niya kung bakit through text. Sabi ko ma'am, paki-text na lang sa akin kung anong dahilan, kung bakit at kung ano. Ayun, nag-text siya sa akin, nagpaalam naman daw siya sa TL niya sa December pa daw kasi nasa probinsya pa daw siya at may sakit daw. So yung text na yun guys, yun yung yun yung proof natin na nakapunta tayo doon, nakausap natin. Tsaka yung picture sa apps. So saka ni-note din natin doon sa driver's app na yun ang nangyari. Oo. Yun, okay na yun guys. Punta naman tayo sa kasunod na drop off, which is papuntang Antipolo kasi Marikina pa lang ito eh. Guys, so ayun, punta muna tayo sa daan. Mga brother, andito na tayo sa second
mga pick up natin. O, tatawagan muna natin yung ano, yung 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 signing, yung empleyado nila para malaman nyo na nandito na tayo. Hindi mga brother. Ayun guys, nandito na tayo sa pick up. Ito yung pick up natin guys, yung bahay sa likod ko. Yan yung sasakyan natin si Mirage T4. Ang ganda ng view dito guys, pag nakita nyo yan, daming puno. Ayun mga brother, oo. Kinuha natin dun kay Sir Jamil yung box niya. Oo. Ito ginawa natin. Pina-sealed na rin natin siya. Oo. Para hindi tayo ma-technical, oh. Kasi wala kasing ano eh. Walang form na goods, ano yun? Yung basta ibig sabihin pag may diferensya. Kaya hindi na natin sinek ng mabuti. Kasi naka-sealed naman eh. So i-note na lang natin i-note na lang natin yan mga brother. Naka-sealed siya. Oo. Para hindi tayo ma-technical. Oo. Anyway yun, sige, susunod naman tayo na drop off. Oo, para ganyan lang lagi tandaan yung mga brother, iwasan nyo na mabutasan kayo. Tulad yan, di natin nabilang ng maayos yan eh, kung anong laman yan eh. Pero sabi ko sir, sealed mo na lang yan. At least wala kasi silang checklist na binigay, so yun, buti naman naghanap siya ng box tapos sinunod niya yung items. So medyo safe na tayo dun. Sige, sa sunod na drop off na naman mga brother. Ayun mga amigo, na deliver na natin yung pangalawa kanina kay Jamil. Ayun, okay naman, sinild natin yung box niya para iwas pusoy tayo. Yun, medyo traffic pagka ganitong oras kasi dito sa Antipolo, medyo matraffic dahil mga estudyante yung panghapon pumapasok sila. Medyo time check 12:39 na. Mamaya na tayo kakain pagka matapos natin yung dalawa. Saglit lang tong dalawa eh, kasi ano lang tong isa deliver, tapos malapit lang din yung isa rito, mga 15 minutes lang. Buhay talaga ng driver mga brother, ganyan, medyo dapat handa ka. Kaya may baon akong ano yun, suma no, pang ano to, pang respond, diba? Okay na rin mga ganito para at least hindi ka malipasan ng ka traffic na ganito, kain ka muna. May mga baon ka dapat, mga biscuit, mga isang drop, tapos kakain tayo para mamaya dalawa na lang para uwi niya. Sana maka isang biyahe pa tayo mamaya pagka uwi natin ng opisina, yung ibabalik na yung mga pull out. Kasi 1-2 to eh, may dapat naka 2K tayo araw-araw para sold naman yung ano, para goods yung kita. Bali mga 800 o to 1,000 yung gasolina mo sa 2K, yung kalagpas ka dapat. Pero dahan-dahan tayo natututo dito guys eh, gumagaan yung trabaho. Nauna talaga mga ngapaka, pero pag nasanay ka na dyan, full goods lang yan palagi. Adjustment pa tayo ngayon eh. Anay tayo sa Grab mga brother na bababa yung pasahero, sasakay lang. Dito hindi, ikilos ka talaga. Pero okay din, naging okay din yung aura ng katawan mo dito. Ang Grab, upo ka lang ng upo. Oo. Ay, shout out pala dyan sa mga driver ulit ha, yung naka-experience na umihi sa bote. Dapat meron kayong baon nun. Totoo yun, real talk yun. Pagka minsan, imagine mo 10 hours, dire-diretsong biyahe, drive-thru lang yung pagkain. Nararanasan ko yan. Totoo, real talk yan. Tapos yung ihihi ka sa bote. Oo, parang hindi talaga maiwasan yan mga brother. Kasi minsan sa Grab dire-diretso ka. Parang dito nga
eh, di ba, pipick up ka, bababa ka, syempre, papark ka. Kunin mo yung mga gamit mo. Tapos, ano ka na naman, pag-deliver mo na, baba ka na naman, makikipag-usap ka na naman. So, yung katawan mo, nai-stretch mo. Hindi ka gaya sa Grab na, sakay yung pasayro, baba yung pasayro. Halos minsan, 8 hours ka nakaupo sa kotse mo. Walang galawan, oo. Kaya parang nakukuba ako dati dun eh. Pero siguro way of, parang siguro style to ni bro para maiba naman yung trabaho ko, para baka magkasakit ako dun eh sa Grab eh. Imagine mo ilang years yun ha, ganun yung daily routine mo. Siguro pinahinga muna ako. Anyway guys, sige, nagdadaldal na naman ako, kain muna ako, tapos puntahan natin yung sumunod na deliver. Okay, sige, kain tayo. Hello guys, okay, andito na tayo sa sumunod na drop off natin. Oo, papasok tayo dito sa village nila, Stinibel, Kamya Street daw yon. Ay, one way daw. Sige, kakain na lang tayo. Sampaguita. Oo, medyo masikip dito guys ha. Oo. Block 8 lot 2 Kamya. Saan kaya Kamya dito? Okay guys, hanapin na lang natin yung Kamya. Sige. Okay. Dito na tayo. AC. Saan kaya Kamya dito? Pero pag hindi natin makita guys, tatawagan na lang natin. Ibig sabihin Kamya na pala to guys. Ito Kamya. Sige, siguro malapit na tayo. Tatawagan natin si Kamya. Ay, si Kamya yung ano guys, yung pick upin natin. Okay. Ayun mga brother, nakuha na rin natin yung isa. Bali ito siya oh. Naka-seal din yung box niya. Tapos nilagyan natin ng pangalan. Ayan, pangalan ni Jerome. So, tapos yung isa kanina, yun din, naka-seal din siya. So, ano, all goods na mga brother. Alis na tayo, punta tayo sa kasunod nating destination. Sa drop off naman. Itong malupit mga brother, magkalapit lang sila. 2 minutes lang andyan na. 2 minutes lang siya, andyan na kaagad. So pupuntahan muna natin. Pine City Royal. Ito na yata yun mga brother. Ito na nga, dito na nga. So i-ano natin ito muna, exit muna natin yung apps kasi papakita natin sa guard yung booking natin. Problema, mukhang tulog ang guard. Patay tayo dito. Diretso lang ba tayo kasi tulog siya? Okay lang din. Nga, hindi nga siya nagising. Saan kaya yun? Sige mga brother, balikan ko kayo ha. Ayun. Okay mga brother, na-deliver na natin yung ano, yung pang apat na drop natin. Delivery kasi siya. Yung keyboard tsaka mouse lang kanina. Tapos nag-usap muna kami ng ano, kasi Grab din siya dati, na deactivate din siya. Kaya medyo natagalan tayo. Anyway guys, umaambon-ambon ngayon, makulimlim dito sa Antipolo. I-deliver muna natin yung pinaka last drop natin. Last pick up, actually last pick up. Tapos niyan, balik na tayo dun sa may Zeta Towers, sa may Robinson Zeta Towers sa C5. Okay guys, hanap muna tayo ng makainan, tapos dire-diretso tayo deliver ulit.
Ayun guys, andito na tayo sa last drop off natin, bali sa Antipolo. Maganda yung lugar guys. Pag nakita nyo ang view, parang ano, maganda yung view. Yun, ang ganda, di ba? Tapos kinakontak ko pa yung bahay guys, kung saan na yung bahay na yun. Kasi ito yung tinuturo ni Waze eh. Hindi ko alam kung dito nga ba talaga. Pero tawagan ko siguro muna siya. Tawagan ko muna siya guys para masigurado kung dito talaga. Sige, tawagan natin. Saglit lang. Yun mga brother, mga amigo, yung panglimang drop natin hindi makita. Walang tao yung bahay na binigay niya. Abandonadong bahay yung binigay niya na address. Pero okay lang, tinawag natin dun sa admin. Sinabi na ibabalik na lang daw yung dokumento. Ay, wala na lang, okay na lang daw. Tapos i-note na lang daw dun sa driver's note. Tapos yun, babalik na tayo dun sa ano para ibalik to yung mga na-pull out natin. Medyo hapon na, time check. Mag alas 3 na. Sana makakuha pa tayo ng isa pagdating dun. Pero sige, laban lang. Dating dun, mag-aabang tayo. On the way, mag-aabang tayo ng mga scheduled trip. Ayun, sige mga brother. Mag-ano muna ako. Mag-concentrate muna ako sa pagbabiyahe. Ayun guys, nabalik na natin yung mga dokumento dun sa Seta Tower. Tapos nagkaroon ulit tayo ng pick up dito sa Pasig, sa may Eusebio papuntang Parañaque. Nasa 700 plus din yata. Tamang tama lang yun pang uwi. Pagkatapos nun pwede na tayo magpahinga. Medyo matraffic na kasi Friday ngayon eh. Ganitong oras kadalasan matraffic. Hindi ko nga alam kung bakit pagka Biyernes matraffic eh, no? Kaya nagpapahingaan na kasi bukas wala nang opisina. Sige, kukunin ko muna yon kasi mga ano lang siya, mga 8 minutes lang mula rito. Medyo nakachamba tayo, malapit-lapit yung nakuha natin. Papuntang Parañaque. Pero may kasama siyang isa eh. Hindi ko alam, may nakalagay kasi sa characteristics niya na may taong kasama. Merong customer staff na extra service. Sige, kukunin ko muna yun. Balikan ko kayo mamaya mga brother. Baka hindi ako maka-vlog kasi may kasama ako eh. Baka isusumbong niya ako. Sige, okay. Basta balitaan ko kayo mamaya. Sige, bye for now muna. Ayun mga kuya, mga amigo, natapos na natin yung delivery na galing dun sa Pasig, yung may kasamang customer staff. Lalaki pala yung kasama. Nagkwentuhan kami, kaya lang hindi ko binlog kasi baka mamaya sumbong niya ako sa Transportify. Pero anyway guys, yun medyo siguro gagawin natin yan, pauwi na. Nasa Taguig na ako, malapit na sa bahay namin. Medyo matraffic nga lang, sobra. Normal yan dito sa Bikutan eh. Pag ganitong oras, tsaka Biyernes ngayon eh, nakamatraffic talaga. Pero anyway guys, malapit-lapit na tayo. SM Sukat, SM Bikutan na tayo. Ayun, sa araw na ito, parang naka 2,200 din tayo ng gross. Pwede na yun, okay na yun. At least, may kita tayo sa araw na to. Sige, nga pala, may naisip pala akong ikwento sa inyo. Saglit lang. Ayun guys, ganito. Si Elon Musk ngayon, yung CEO ng Tesla, parang kinakabahan kasi ang mga matatalino sa mundo parang naisip nila na diba naging uso na yung electric vehicle eh, mga Tesla na yan, sila nagpauso yan eh. Tapos ang nakikita ng mga matatalino ngayon guys, darating yung time na
ma-shortage sa mga lithium, sa mga lead, yung element na ginagamit sa paggawa ng battery. So, pwedeng mangyari nga talaga kasi sa ibang bansa, ang mga gumagamit ng electric vehicle, may mga incentive sa gobyerno kaya maraming kumukuha niyan. Parang dito sa atin, di ba, pagka naka hybrid ka o naka electric vehicle ka, exempted ka sa coating. Sa ibang bansa ganun din, mga tax nila bawas yun. Tapos ngayon sumulpot naman tong si Toyota ngayon, nag-isip na naman ng bago. Mga Hapon malikot utak yan. Hydrogen powered cars naman daw gagawin nila. Ayun tubig din yung sa instead of gasoline. So pwede nga magawa ng mga Hapon yan. Actually meron na na narinig ko na. Gumagawa na sila mga prototype, parang pinapatent na nila. Parang pwede na 2030 yata magkakaroon na. 20 hindi ko lang alam 2030 ba o 20, basta ganun sinabi, may pwede magkaroon na. So kita nyo guys, no? Pero alam nyo ba guys na nung una pa lang 1960s yata, 69 meron na tayong inventor na naka-invento niyan. Alam ko si Daniel Dingle ba yun? Parang ganun ang pangalan guys Kukunin ko nga sana ang ninong sa kasal yan kaya lang hindi ako nagpakasal. Yun, ayun yung nangyari guys instead na yung mga Pilipino sana na magagaling natin yung nakinabang doon, di ba? Napunta pa sa Hapon malungkot isipin. Di pa naisip ng Hapon yan guys, nagawa na ng Pilipino yan. Hindi lang nasuportahan ng gobyerno natin. Kakalungkot isipin. Anyway guys, yun lang, share ko lang sa inyo yung mga parang na marites ko na mga ideas. Sige, okay. Andito na ako sa parking. So tatapusin ko lang tong ligpit ng sasakyan ko, tapos uwi na rin ako. Hanggang bukas guys, magbabiyahe ulit tayo. Pag may time, magbablog ulit ako. Sana sundan nyo. Ayun, sige guys, salamat sa mga nanood ng vlog natin. Sige, hanggang sa ulitin ingat tayo lagi. Magandang gabi sa lahat. Peace be with us. Okay, bye bye.